Good morning! Good morning! Good morning po sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo sa Queen's Gambit Division. Ang nangunguna sa kanila ay si Tan Zhongyi ng China. Pumapangalawa si Lei Tingji. Sino ba sa kanilang dalawa? Ang haharap sa Chinese din na World Women Champion Ju Wenjun. Pero hindi pa po nakakasiguro. Ilang rounds pa yan. Kalaban ngayon ni Tan ay si Lano Katerina na malakas din po. Sa end part, update ko kayo sa standing. Ang ginawa ni Tan, nag-knight F3, D5 dito si Lano, G3, knight F6, bishop G2, nag-E6, castle, bishop E7 at nag-D4, approaching Catalan pero nag-knight B D2. Indian game, knight's variation ang tawag dito. Sa madalas sa pagkakataon po yung C4 no, sa mga hindi pa nakakaalam ng Catalan, ito po yung Catalan. Balik tayo. Knight B D2, napansin dito ni Lano na, uy, hindi siya nag-C4 Ako kaya ang mag-C5. Piniresure kagad ang D4 ng puti. Kinapture, bishop takes C5, nag-C4 para may counter basag din sa sentro. Knight C6 develop at nag-E3. Inabangan muna yung D4 dito ni Lano at nag-B6. Ayan, para i-develop na ang bishop sa B7 o kaya sa A6. Nag-B3 para magdo-double fianchetto at yan ang novelty sa labanan na ito. Dahil may nag-try na ng A3 para mag-B4 at meron na rin pong nag-try ng C takes D5. Ayan, ayon dito sa chess.com opening database. Balik tayo sa B3 new move, bishop B7, bishop B2, kumapture sa C4, knight takes C4 at nag-queen E7. Ayaw ni Lano ng queen to queen. Nag-knight G5. Etong knight G5 ang interesting dyan. Malaman yan mga kamatyas, hindi basta-basta. Nag-E5 dito. Ayan, tingnan natin ang timpla ng knight G5. Dito baka mapatanong kayo, coach, ano meron kung simpleng paalisin lang yan? Magbi-bishop takes knight po kasi. Siyempre kung pawn ang pang-capture dyan, mawawasak ang shield ng black king. Obligado queen yan. Magda-knight E4 naman. Queen E7 aatras, ka-capture ng bishop, at mapopwersang ipang-capture ang pawn. So lamang na rin ang puti dito kasi isolated yung pawn sa C5, weak yan, mahina, pipilahan yan mamaya. Ngayon, bakit hindi pwedeng reyna? Magda-knight D6 kasi, aatakihin ang bishop at dito winning na talaga ang puti kasi may rook C1 pang salubong at kitang-kita po ang very strong diagonal. Pag pinin naman yan, makikipagsabayan lang yan nakatreat pa rin naman ang reyna. Okay, yan ang laman niyan. Kaya, hindi biro yung knight G5 dito ni Tan. Napilitang mag-E5 para putulin ang diagonal. Nag-knight E4, ayun. Hindi rin nakita dito ni Tan ang malakas sa tirang knight takes E5 para talagang swabe. Lalamang siya ng isang pawn dito. Knight takes E5, may bishop takes B7. Pag nag-queen takes B7, then bishop takes E5. Solid, Isang pawn ang lamang dito. Grabe, nakakapagtaka. Long game ito, hindi napansin yung knight takes E5, no? Pero balik tayo, nag-knight E4, knight takes E4, bishop takes E4, at nag-rook A D8. Queen F3, piniresure ang knight, pero hindi pinansin ni Katerina, nag-F5. Bahala ka dyan. Ano kaya ang laman ng sacrifice? Knight, nag-bishop D5, check muna. Pero teka muna mga kamatyas, ating diretsuhin, para maintindihan natin, pag nag-bishop takes knight, may E4 kasi para ma-disconnect ang bishop sa queen. Pag umiwas, di solid, bishop takes C6, lalabas, binigyan lang ang black ng bishop pair. Delikado ang puti dito. Okay, ngayon, kung ang naiisip nyo naman coach, pag kinapture yan, di capture uli ng bishop, kakapturein lang yan at delikado uli ang puti dito dahil sa lakas ng diagonal na magagawa ng black dito. Daming mga likot-likot nito mga kamatyas. Ayan, may bishop D3 pa pala tutusukin na yung reyna, quality up ang black. Okay? Kaya dito nag-bishop D5 check muna, king H8 at saka kumapture. Ano kaya ang laman na yan? Nag-E4, queen F4, capture, sa F4 pupunta. Nag-rook FD1, bishop D5. Ayun, para tagpasin na yung knight na yan. Nag-knight E5, umiwas muna si Tan. King G8, bumalik si Lano, nag-H4 para walang G5. Oo nga, pag hindi napansin may G5, kulong ang reyna. Nag-H4, Queen E6, at nag-Knight C4. Bumalik dito si Tan. Good move ang binigay na grado sa tira na yan. Nag-Bishop E7. Ayan. Dito po mga kamatyas, medyo may karga ng trap, no? Pag kinapture yan, magku-Queen C7, threatening matyas sa G7.
At halimbawa, mag-bishop e7 dito, magbi-b takes c4. O pero okay pa rin naman pala basta makita yung ganitong weak din naman ng c4 ng puti, di ba? Ayun mga kamatsas, ano? Okay rin pala tong bishop takes. Pero ang ginawa dito, nag-bishop e7, rook ac1, h6 talagang ipipilit yung g5, nag-queen c7, umiwas na si Tan, nag-b5, atake muna sa knight, knight e5, nag-bishop f6, at nag-rook c5. Pressure sa b5 pawn pero binigyan po ng bad move ang tira na yan. Mas maigi daw ay rook d2 para magbabaterya sa d-file. Okay? Balik tayo sa rook c5, nag-rook fe8. Hindi rin po napansin dito ni Lano ang malakas sa tirang f4. Yan na pala ang mga pangbasag dyan. Na kapag kinapture yan ng ipon, mag-e3, another bigay. Pag kinapture uli yan, magbi-bishop e4 at ang nakakatakot dito, yung paparating na queen h3 mga kali-kalikot. O halimbawa, tutukan pa pala yung tore. Pag kinapture-capture, may tempo pa ng kalikot sa baba. So, winning for black. Yung f4, no, sayang, na-miss dito nila, no, pero nag-rook fe8, ayan, nag-rook takes b5. Excellent. Brilliant move. Simpleng capture lang pero gustong-gusto ng computer engine yan. Nag-bishop takes b3. Yun lang mga kamatsas. Nag-tactical blow pero bad move. Ano kaya ang laman? Dapat daw dito f4 pa rin. Grabe pala yung f4 na yan. Pag g4 naman ang ipangka-capture, ang sagwa naman may bishop takes h4. Expose ang white king. Kahapon pa yung f4 na yan. No? Pero balik tayo dito sa bishop takes b3. Rook takes d8, bishop takes d8, queen takes a7, hindi pinansin ng bishop na yan. Bishop d1, knight c6, atake, sacrifice. Paano pag kinain? Ay, may matchas pala, no? May matchas. Ayun, hindi pwedeng basta-basta kainin. Nag-bishop f6, nag-bishop takes, queen d7, atake sa tore, nag-bishop h5, depensa, at nag-rook takes f5. Ayan na, bumulusok na po dito ang atake ni Tan, nag-queen a1 checking h2 at nag-queen takes a2, g4, bishop g6, h5. Yun lang, hinabol ng napakalakas na atake. Kinapture ang tore, queen takes e8 checking h7. Dito po mga kamatsas, huwag magmamadali. Lamang ako isang pyesa. May queen takes f2 check at mauuwi po sa tinatawag na perpetual check. Walang katapusang check, tabla yan. Okay, kahit saan pumunta yan. Kaya, winning na dito puti eh. King G3 muna. Depensa muna sa F2. Bishop E6, Knight D4, Bishop D5, Queen E5, Bishop A8, Knight E6. Ayun ang mabigat dyan. Threatening matchas. Pwersado Queen A7 para isalba. Nag-Queen F5 check. King G8, Queen F8 check. King H7. At ang malakas na hataw, G5. Mamatchas pon ang gagawin. Pwersadong kumapture, Knight takes G5, King H6, at ang huling bitaw po na mapaparesign ang black dito. Sige po, pang puzzle. Paki-guess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat. Congrats po sa nakakita. Simple King H4, resign dito ang black. Bakit? Ito na ang paparating. Queen H8, sugswang. Wala namang check ang white king. Safety. Mamatchasin na ngayon ang black king. Okay, dahil dyan, ito po ang kanilang standing after round number 11. Nangunguna si Tan Zhongyi sa score na 7.5 points. 0.5 lang, dikit pa si Lei Tingji na 7 points. Katerina Lano, Konero Hampi, Goryachkina 5.5 points at Anna Muzichuk, Vaishali 4.5 points at Nurgyul Salimova. Naku, nasa kulelat na po ang Lodi. Ang Lodi. Marami pong sumusubaybay kay Salimova pero bandang huli napansin ko parang bumigay na resistensya niya. O di bale, ano naman pagdating naman sa beauty pageant dyan, champion yan. Sabi ng mga followers and fans niya, no? Okay, so yan po ang update. Sana po natuto kayo, especially sa mga kababayan natin sa women's division. I-update ko pa rin ito, no? Kasi hindi lang po ina-update natin ay sa men's division. Kailangan din nating i-update dito dahil para naman sa ating mga
Queen's Gambit Division dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig ng mga mahilig din po sa chess. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.